So marami nga nag-PPM sa akin sa may Facebook page ko kung ano daw ba yung pwede nilang applyan na loan application dahil first time user pa lang sila. So ngayon, isi-share ko sa inyo yung top 10 na loan application na sa tingin ko is matutulungan din kayo. Dahil personally nga is na-applyan ko na din to. And ang bilis nilang mag-approve ngayon 2025 dahil marami din ako nababasa sa may mga comments dyan sa may videos ko na may re-recommend nga din daw nila ito. Pero syempre, wag natin kalimutan na yung mga loan application na yan online is mayroong positive and negative na feedback. So, isi-share ko din yun sa inyo para malinawan nga din kayo at maging guide din to kung ano yung dapat nyong applyan. So, yan, umpisa na natin. So, dahil sobrang bango nga ng kwarto is, isi-share ko muna sa inyo itong linen spray na binili ko nga ang lahat ng scents dahil amoy hotel, amoy yayamaning hotel yung kwarto nyo pagka nag-spray kayo na to. So, nailalak nga pala to. So, ayan, may lakan siya. Kaya hindi siya agad-agad may spray ng mga junakis nyo kahit may anak kayo dyan na mailagay nyo to sa may gilid-gilid lang. Hindi siya agad-agad may spray dahil may lakan siya. So, pagka ginanyan nyo is, ayan, mai-spray na siya. Pero pag ginanito nyo is, malalak na ulit. So, ayan, lahat ng scents is nabili ko nga dahil super bango talaga. So, ayan, araw-araw iba-iba yung amoy ng kwarto namin, lalo na sa CR. Pagka may naglabas ng sama ng loob, at may gagamit na susunod is hindi nakakahiyang ipagamit dahil mabango pa rin. Kahit na naglabas ka ng sama ng loob. So, ayan, itry nyo din yan. So, unahin na nga natin yung list na loan application na maire-recommend ko sa inyo. So, ang top 10 nga natin ay ang FT Lending. So, dito, first time ko palang mag-apply is na-aprobahan nga din ako and ayan, up to 30,000 pesos nga yung pwede dito mautang. So, buo mo siyang matatanggap and ayun, up to 4 terms and every 15 days ka dyang magbabayad. So, bakit ko may re-recommend? Dahil hindi siya nga 7 days and buo mo siya matatanggap. Kahit na baguhan ka pa lang, pwede na rin, lalo na kung for emergency naman. Ayan, gusto mo nang mabilisan, pwede ka dito sa may FT Lending. At ang positive nga dyan is buong matatanggap and not 7 days. Pero ang negative naman dyan na masasabi ko lang is, pagka malapit na nga ang iyong due date, ay marami nang tatawag sa inyo. Syempre, ayan, sabayan, may text, may calls. And ang mas malala, pagka na-overdue ka nga dyan ay ayan, ite-text talaga nila yung nasa may contact references mo. Kaya ayan, yung mga ilalagay mo dyan as contact reference, make sure lang na alam nila na inilagay mo sila as contact reference para hindi sila mabigla. And syempre dito is mag-uumpisa ka talaga sa may maliit na credit na ibibigay sa'yo. So, yung iba is 300, 500, 1,000 pesos. So, ganyan pa lang muna sa may una. And pagka nakita nila na maganda ka namang magbayad is talagang tataas yan ng tataas. So, yun na nga yung top 10. At ang top 9 naman natin ay Mabilis Cash. So, ito kung usapang pabilisan lang din naman na pag-approve ay ayan talagang lalaban si Mabilis Cash. Dahil for first time user nga is na-approbahan din ako dito pero sa may maliit lang muna na halaga. So, ayan, pwede ding 300 lang muna ang i-offer sa'yo. Ayan, 500. And madala nga yung ma-offeran ng 1,000 pataas. Kaya yan, mag-uumpisa talaga tayo dito sa may mababa lang muna. And yung iba pala, na-offeran din ng 100 pesos. So, base doon sa may mga nagko-comment sa may previous upload ko. And up to 60,000 pala yung pwedeng mautang dito. And ayun, pwedeng up to 4 terms and every 15 days din. Yun nga lang, up to 10% ang ating monthly interest dito. And ang negative feedback ko naman dito is para mas mapataas daw ang ating credit limit, kailangan pa nating i-share yung ating parang personal information kagaya nga nung SSS, kailangan mag-login ka muna. Ayan, mobile authentication, yung pag-ibig, at marami pang iba. So, ayan, kailangan i-share mo muna yon bago ka nila bigyan ng mas mataas daw na credit limit. So, ayun lang naman yung pinaka-negative ko dito. And isa pa pala, medyo moody pa din to hanggang ngayon. Kahit na nag-a-advance ka dyan ng payment, ayaw nila. Ayaw nila dito na nag-a-advance payment dahil sa susunod is talagang mare-reject ka nila. Kaya ako is nagbabayad ako sa may pinaka-due date talaga. And wala naman ako ditong maraming natanggap na text and calls. Ayan, puro mga reminders lang pero hindi sobrang dami kagaya ng iba. At ang pang top 8 nga natin ay ang Mega Peso. So dito talagang legit first time, ayan, na-aprobahan ako dito. And wala nga ding bawas. So ayan, 91 up to 180 days. Hindi siya 7 days lang. At 1,000 up to 50,000 pesos pa lang yung pwedeng ma-loan dito. And may 0.20% nga na
interest per day. Pero ayun, syempre, mag-i-start tayo dito sa may maliit lang. Naaprubahan ako dito for 1,000 pesos. And sa may unang pagbabayad ko is yung binayaran ko na 975. Tapos yung babayaran mo sa may mga susunod is hati-hati na yung pinaka-interest niya. So ayan, parang isang bugsuan siya, pero yung interest hahati-hatiin nila. So ayun, after 15 days ko nga ng pagbabayad, sa unang pagbabayad ko, ang kasunod na ay 30 days na. Tapos parang interest na lang siya. So, yun. Okay naman din ako dito sa may Mega Peso, lalo na kung for emergency lang din, pwedeng-pwede mo nga siyang itry. Pero, ayun, meron nga din ako dito nabasa na nangaharas din to. Meron nga din tong mga agent na talagang hindi makapag-intay na dapat kailangan magbayad ka na ng advance lagi. So, ayun, na-experience ko din yun. Nasa 2 days pa lang yata bago ako magbayad ng pangalawa kong pagbabayad ay marami na nga tumatawag sa akin. Pero sa may text, wala gano. So, more on calls sila gamit yung iba't ibang number. So, ayun, nasagot ko nga one time and yun nga yung sabi nila. So, from Mega Peso and mag-settle na daw ako agad-agad. So, ayun. Pero syempre, nagbayad ako. So, may pinaka-due date ko pa din. Hindi ako nag-advance ng payment. At ang pang-7 nga natin ay ang Mr. Cash. So, ito, kahit na ilang ulit ako ma-overdue is, ewan ko kung bakit mabait sila. Ayan, nagpapa-loan pa rin sila. Di ba yung iba pagka may bad credit ka na is automatic, pagka nag-reloan ka is auto-reject na. Pero dito, ewan ko, bakit ganun sila? Ayan, nagbabago na yata sila. At yun nga lang, dati is, pwede ako mag-multiple loans sa kanila. Yung kahit na meron na akong existing na loan is, meron pa rin silang offer at pwede ka nga makapag-loan ng hanggang 3 loan. So, ayun, na-try ko na din yun. Naka-3 loan ako dito ng sabay-sabay sa may Mr. Cash. Yun nga lang ngayon, hanggang 1 lang. Ewan ko, talagang pabago-bago sila. So, yun lang naman. May 0.25 to 0.5% per day. Yun nga lang, medyo malaki yung service fee dito. So, meron siyang 9% na makakaltas sa may loan mo. Medyo malaki, pero kung for emergency din, ayan, mapagtsatsagaan na dahil sobrang bilis lang din na ito mag-disburse. Nasa 2 minutes to 5 minutes lang, same day mo din siya talaga ma-receive. Yun nga lang, ang negative ko dito, syempre, ayun, paulit-ulit tawag ng tawag yung mga agent. So, paano ko nalalaman na Mr. Cash yun? Meron kasi akong who's call na application na kahit na hindi nakasave yung number, nalalaman ko na kung saang OLA yon. May nakalagay doon na Mr. Cash, OLA agent of Mr. Cash, ganon. Minsan meron pang buong pangalan ako nakikita. Ayan, ang galing talaga nung who's call na application na yon. So, yun yung pinaka-negative ko dito sa my Mr. Cash and yun din yung nakikita ko na mga experience din ng iba. At ito pa pala, yung worst na experience ko dito is yung may nag-message doon sa may nasa phone book ko kahit na hindi ko inilagay as contact reference. Ayan, na-message nila at sinisingil nila ako doon sa may tao na yon dahil ginawa ko daw siya as contact reference kahit hindi naman talaga. So, yun lang. Nabibreach nga nila na kahit na hindi mo inalagay as contact reference, ayan, na kukuha nila yung information sa may phone book mo. Dahil inalaw nga natin yung permission bago tayo mag-download ng kanilang application. So, yun lang talaga yung consequence. So, ang next na nga natin ay ang Fido PH na sobrang dami ko nakikitang ads, pero maganda-ganda naman na din nga. So, ito, meron siyang penalty na 0.16% per month pagka ikaw ay na-overdue. Pero, buo mo naman siyang matatanggap. Ayan, every 15 days din siya and installment up to 2 months. Kaya okay na din tong si Fido PH. Yun nga lang, nasa 1,000 pa lang ako dito na aprobahan for first-time user. So, siguro kayo, ganun din. Dahil yun nga yung nakikita ko kadalasan for first-time user, 1,000 pa lang. Pero up to 50,000 pesos yung pwedeng mautang dito. At pagka talagang pasok ka or swak yung mga requirements na ipinasa mo sa kanila, meron dito ako nabasa na na-offeran pala ng 5,000, 6,000, up to 10,000. O, ayan naman, yung kinagandaan. Pagka talagang okay na okay lahat, na meet mo yung mga requirements nila, yung standards nila na meet mo, ayan, bibigyan ka nila ng mataas. Yun nga lang, minsan is medyo may pagkamudi din itong si Fido PH dahil yung mga nababasa ko nga din sa may comment section ko is sa may secondary loan ay nare-reject sila kahit na good payer naman sila. O, yun naman yung pinaka-negative feedback ko dito. At yung negative nga din pala dito, na nabasa ko doon sa may mga comment section ay, kahit na good payer ka, nare-reject ka. Ayan, nare-reject sila. Kahit daw na good payer sila, hindi sila nagpapalit ng pagbabayad, ay nare-reject. Ewan ko ba, di ba? Di ba dapat maging masaya sila yung mga OLA?
yung mga loan application dahil nag-a-advance tayo ng pagbabayad. So, yung iba ay may pagkamudi talaga, nagre-reject sila. At ang next na nga natin ay ang Casyola, na buo nga ding matatanggap. So, yun, kinagandahan, pwede yung national ID, hindi sila mapili. Na yung iba kasi kailangan government ID talaga. So, yun, 2 to 3 terms nga to pwedeng bayaran. At isa pa, hindi siya 7 days. So, every 15 days nga din. Yun nga lang is, ma-offeran ka dito for a small amount lang muna. Ayan, yung iba is 500. Pero yung interest, bongga na din dahil medyo mababa na. Ayan, nasa 47 pesos, nasa 48, ganyan lang. Pero kung ikaw ay talagang okay na meet mo din yung standards nila sa may qualification mo bilang ikaw ay isang OLA user, talagang pagka sa may secondary loan mo, bongga din yung tinaas. Kung 500 ka nung una, 1,000, magiging nasa 3,000 na. Yun nga lang ang negative dito is kahit na isang araw ka palang na-overdue dito, is tatadtarin ka na nila ng text. Dito ang madami ay yung text na kung ano-ano yung mga pinagsasasabi. So ayun, meron pa rin talaga ditong harassment. Kaya kung hindi mo siya kayang bayaran doon sa may due date na ipinakita sa'yo is, ayan, better na wag na lang i-accept. Kahit na anong OLA pa yan, basta hindi nyo talaga kayang bayaran doon sa may due date na tingin nyo wala pa kayong pera nun, is wag nyo nang i-go. So, yun lang din naman. Para sa inyong peace of mind na din. At ang last 4 na nga, na-share ko sa inyo na ito dapat yung pinaka talagang dito kayo nag-i-start muna na mag-apply ng loan. Dahil lalo na ngayon 2025 ay ang taas ng approval rate nila. So ito na nga ay ang Casyalo. So iba to sa may Casyola. So ito si Casyalo is okay na okay din para sa akin dahil buong-buo mo siyang matatanggap. And marami din ako dyan ginawang video about dito sa may Casyalo. So, inilagay ko na nga dito na no reject dahil ngayon 2025, hindi talaga ako na-reject sa kanila. So, last 2 years ago is na-reject ako, puro reject. Pero hindi ako naghuminto. Ayun, na-aprobahan na din naman. Dahil maganda talaga siya, hindi ko siya nilubayan. Ayun, talaga kinulit ko sila. Dahil nakulitan sila, ayun na, aprobahan na din ako sa wakas. Dito pwede ka makapag-loan up to 25,000 pesos. At pagka malapit na nga yung due date mo is talagang 1 day before your due date pa lang, magre-remind na sila. Pero pure reminders lang, walang pananakot. At walang sobrang daming tumatawag. So yun naman yung kinagandahan dito talaga sa may Casyalo. Kaya kung ako sa inyo, mag-try na kayo dito. At isa pa, hindi siya 7 days. So ngayon is meron na akong nag-offer na sila sa akin ng up to 45 days nga. Kaya kung ako sa inyo is itry nyo na din yan si Casyalo. And ayun, marami nga ding bago doon sa may kanyang application. So nag-update sila ng application. Pero meron ding iba na hindi nag-update. Yung dati pa rin na itsura ng Casyalo yung nakikita nila. So kung ako sa inyo, i-update nyo na din. And madami-daming beses na din ako dito nakapag-loan sa kanila. Yun nga lang is hindi ko pa nare-reach yung pinaka-maximum na credit limit nila. So hopefully nga, ayan, mas tumaas pa. Pero talagang natutuwa ako dito sa my Casyalo. And kaunti nga lang din yung nakikita ko dito na negative feedback din. At ang next na nga natin ay ang Lazada Fast Cash. So dito naman sa may Lazada Fast Cash is pagka na-offeran ka dito, pagka winidraw mo siya, minsan inaabot siya ng 1 hanggang 2 araw. So, yun lang yung pinaka-negative ko dito sa may Lazada Fast Cash. Kinagandahan naman is installment talaga siya up to 12 months. So, itong Lazada Fast Cash, hindi siya stand-alone na application. Makikita mo to sa loob ng Lazada application. So, yun, kailangan mag-update ka muna na mag-update dahil yung iba hindi daw nila nakikita yung Lazada Fast Cash doon sa Lazada app dahil hindi nga sila nag-update. Ayun, kailangan gamitin nyo din yung mga features ng Lazada. Kung na-offeran kayo sa may Laz Pay Later, kailangan maging good payer muna kayo dyan para mas mabilis kayong offeran sa may Laz Fast Cash. Ayan, Lazada Fast Cash. At meron pala dito akong nabasa sa may comment section na same din na na-experience ko. Nag-freeze ang aking account, ayan, na frozen. Kahit na hindi naman ako dito nalilate ng pagbabayad sa may Lazada Fast Cash. Yun pala dahil TikTok Pay Later ay meron akong na-overdue. So, magka-tandem pala silang dalawa. Kaya makikita nila pagka meron kayong hindi nabayaran doon sa may partner nga nila. Kaya yun sa may TikTok, nakikita nila. Kung may TikTok Pay Later kayo, ayan, siguraduhin nyo na huwag kayong ma-overdue dyan dahil may possibility talaga na ma-frozen ang Lazada Fast Cash nyo. Pero ayun na, nabayaran ko naman na, naging okay na din ang aking Laz Fast Cash. Kaya ayun. At ang last 2 na nga natin ay ang, syempre, yung top 2 natin, si S Loan. So dati ito yung top 1 ko.
Ngayon, naiba na naman. O, di ba? Pagka talaga may update yung isang loan application, naiiba yung pananaw mo ulit, di ba? So, dito sa S-Loan, hindi din siya stand-alone application. Makikita to sa loob ng Shopee app. So, kailangan i-update mo din yan ng i-update. And dito, malakihan nga yung pwede mo dito ma-loan up to 100,000 pesos or siguro itataas pa nila sana. And meron ako ditong 4.95% na monthly interest. Pwede mo siyang bayaran ng 3 months, 6 months, 9 months, 12 months para siyang Lazada Fast Cash. And ma-offeran lang kayo dito pagka good payer kayo sa may SPay Later. O, diba? So, talaga magka-tandem talaga yan. Pagka meron kayong overdue sa SPay Later, hindi kayo makakapag-loan sa S-Loan. So, ayun. At ang pinaka-top 1 natin, walang iba kundi ang napaka-generous na Tala. So, yan ang pinakapada natin. Ang Tala loan application. Bakit generous? Kasi papautangin ka na nila, bibigyan ka pa nila ng bonus na 200 pesos pagka ikaw ay nag-refer ng link mo, personal link mo. So, lahat po tayo na user ni Tala is meron tayong sariling link diyan sa may application nila. So, pagka i-share mo yan sa may kakilala mo, sa may kamag-anak mo na nangangailangan talaga ng pera tapos wala ka namang ipapayaran, pwedeng yan ang i-share mo sa kanila. At pagka nakapagbayad sila for first time is magkakaroon ka nga ng 200 pesos. Ano, pwede mo bang i-withdraw yan? So, hindi po. Mababawas lang po yan sa may existing na loan mo. So, for example, meron kang 1,000 na loan, tapos nagkaroon ka ng 400 na bonus, referral bonus is makakaltas yon. So, 600 na lang yung babayaran mo. So, ganun po. O, diba? So, dito, na-reach ko na din yung pinaka-maximum na pwede nilang ipa-loan, which is 25,000 pesos. And last time nga, 25,000 pesos ako na loan, yung babayaran ko ay 29,000. So, nagulat ako dahil ang laki ng natanggal. Almost, ayan, 8,000 yata yung natanggal. O, diba, bonggam-bong. So, yun po ang pinaka top 1 natin. So, kung meron kayong tanong about sa may mga na-share ko sa inyo, is comment down below. So, lagi ko sinasabi sa inyo, basahin nyo yung loan terms agreements, lahat-lahat, privacy policy, para maging okay lahat-lahat. Ayan, yung due date nyo, kung magkano mababawas, yung terms, para malinaw, and for your peace of mind. So, ayun, lagi kayong maging responsible na borrower para wala tayong maging problem. So, ayun lang. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!